send the light up. Ayan, from MRT station, lilipat naman tayo to LRT station. Ang dami din palang panindi dito sa may side. Nakakainis, nakalimutan ko mag-sunblock sa braso at sa legs. Dito sa station na to, kailangan mong gumamit ng ticket vending machine, pero mas mahal siya ng 5 pesos compared dun sa manual. Today nga pala, ang lakad ko is babalikan ko yung TB test result ko sa Manila Doctors Hospital. The next station is United Nations. Ang susunod na istasyon ay United Nations Station. 3 days na nga palang may bagyo. Buti na lang hindi umulan ngayon. Pero ayan, may naiwan pa ding baha. So, ito nakuha ko na yung result ko and thankfully, negative naman. And today, marami akong time kaya makakapag-ikot ako sa Manila. First time ko nga pala makasakay sa ganito. Alam ko sa Thailand nag-umpisa to pero ginaya na ng Pilipinas. Ang una ko nga pala pupuntahan is Divisoria kasi may gusto kong bilihin doon. Ito na pala yung pinagawa ni Mayor Isko na iconic bridge ng Manila. Mas maganda dito sa gabi kaya lang hindi naman ako pwede kasi medyo malayo ito sa bahay namin. Mas presko pala to kaysa sa jeep kaya pala mas mahal sila ng konti. Lalo na kung magtutour ka, mas mag-e-enjoy ka dito. Ito din yung sikat na Labubu today. Syempre naman hindi magpapahuli ang Divisoria dyan. Finally, nakita ko na din tong 168 Mall. Nakatatlong mall muna ako bago ko ito nahanap. Naghahanap pala ako ng any gown or Halloween dress para kay Sam, tsaka para sa pamangkin ko. Hindi ko kasi kabisado tong Divisoria. Kaya kung saan ako napadpad. Imbis na sa Halloween dress ako napunta na ako sa mga wedding dress. Kakalakad ko, nagutom na tuloy ako. Kuya, magkano yung squid ball? 7 pieces, 20 ma'am. 20 pesos po. Ito lang lahat ma'am. Wala pa rin tatalo sa sarap ng squid ball ng Pilipinas. Mura na, masarap pa. Tapos, bagong luto pa. Sobrang sikat na itong Tutuban Mall. Ngayon ko lang nakita ng personal. Nakakita din ako ng pang Halloween costume, kaya lang sobrang mahal naman. 1,000 isa, kaya nga ako nag-Divisoria eh. Para mapamura, hindi para magmura. Next stop is Quiapo Church. Ang saya kasi mag-isa ko lang. Take my hand, we're gonna go to Central Park as friends. Lie under blue sky, sunshine above. 9 years ago, bago ako lumipad papunta ng Korea, ito yung huling simbahan na napuntahan ko. Dito ako nagdasal at humingi ng gabay sa pag-alis ko. Isa ang Quiapo Church sa may pinaka-magical na simbahan sa buong Pilipinas. Ang bayan mo ay dinudulog sa iyo. Kusa niyong malalaman ng ibig kong sabihin once na nakatungtong kayo ng Quiapo Church. Next stop is Binondo.
First time ko makapunta ng Binondo Church. And grabe, sobrang ganda. Isa to sa pinakamagandang church na napuntahan ko sa Pilipinas. At dahil nga bagyo, tignan nyo naman yung tubig ng Pasig River. Maitim yung tubig, pero malinis naman kahit papano. Punta ako ngayon sa may Binondo and itatry ko kumain doon kung may makikita ko murang restaurant. I'm so excited na matikman yung Binondo restaurant dito kasi super sikat na diba sa YouTube. Pilipino naman ako, pero parang turista ako sa sarili kong bansa. Alam niyo pa, first time ko lang din makapunta dito sa Binondo. Puro Chinese nga yung residence dito. Aba syempre, Chinese town nga eh. Grabe, nakaka-amaze. Hindi ko na nga nasama si Sam kasi una sa lahat may bagyo. Pangalawa, bawal naman yung bata sa ospital. It's past 1 p.m. and hindi pa ako nakakapag-lunch. At dahil sa bagyo, sarado din ibang mga restaurants. Eto, mukhang masarap. Kasi na-feature siya sa CNN. And kita nyo naman, mahaba din yung pila niya. So, try natin. Yung pinakasikat nila dito na na-feature sa CNN is soup number 5. So, tinanong ko siya kanina kung ano yun. Yung soup number 5 is ari daw ng baka. Kaya lang mukhang hindi ko siya kayang kainin, kaya iba na lang yung order ko. Actually, marami naman siyang health benefits para sa mga Chinese, kaya lang hindi ko nga kaya. Ito yung in-order ko is patani, tsaka ube pao na bola-bola. Literal na pata team siya, tapos may kasamang noodles and vegetables. I think this is good for 2 kasi medyo malaki yung soup bowl sa personal. Okay naman siya, super lambot ng meat. Kaya lang, may mga konting buhok pa siya sa balat. And then, yung noodles is homemade. Siyempre, hindi ko naman kabisado yung lasa ng Chinese cuisine. Baka sa iba masarap siya, pero para sa akin kasi parang nakukulangan ako sa timpla. Pero itong puto pao talaga, grabe, sobrang sarap nito. Sobrang sulit ng 70 pesos mo dito, and ang laki niya sa personal ah. Nagsisisi nga ako, sana pala nag-order ako ng take-out nito. Ayan yung laman niya sa loob. Meron siyang dalawang hotdog na slice. Tapos yung sauce, panalo. Hindi masyadong matamis. Basta, masarap talaga siya. Parang favorite ko na nga siya. Ayan, enjoying the view of Binondo. Alam mo yung feeling na parang nasa loob ka ng pelikula. Ganun yung eksena dito. Ang luma ng mga gamit, ang luma ng mga buildings, sobrang simple ng mga tao. Kaliwat kanan, busy yung mga tao. Kaya ang yaman-yaman ng mga Chinese. Grabe ang sisipag nila. Tsaka halos lahat yata ng supplier andito sa Binondo. Yung mga natutulog dyan sa tabi, hindi yan pulubi ha.
Mga trabahante din niya na nagpapahinga lang. Katulad nito ni Kuya na nagtitinda ng taho. Ito talaga yung pinakamahirap pag nagko-commute. Yung walang katapusang akit pa pa ng hagdanan. Buti na nga lang hindi umulan ngayon. Kasi possible na mabasa yung papeles ko. Naku. Sige, dala mo muna ba ibababa? Kasi yun lang. The next station is Pitong Cruz. Ang susunod na istasyon ay Pitong Cruz Station. It helps us Kliyent mo sa kliyent. Isa po sa 20. Kayo ma'am, 50 po. Dahil malaki nagasas ko kaninang lunch, beef papaitan with rice na lang muna tayo ngayon. Ito yung nakakapagpasarap ng sausawan. Tsaka etong paborito kong toyo ng Manoy's. Sobrang pagod ako today. Sobrang gutom kaya naka-extra rice ako. Cute. Look at me. Smell my feet. You smelling my feet. Mommy, Oh, it's dirty. Hajima. Bring na. It's so namesy na. Hajima, it's dirty. Kanina, ka-video call ni Sam yung kuya, ate at lola niya sa South Korea. Naawa ko sa kanya kanina kasi gusto na daw niya bumalik ng Korea. Sabi ko naman, konting tiis na lang. Pagkatapos ng papeles namin, babalik agad kami. Naawa ka nga ako eh. Ganito pala feeling kapag LDR sa family. Hindi ko naman ito naramdaman sa family ko dati nung umalis ako kasi hindi ko naman sila close. Pero iba talaga yung tama kapag anak mo na yung umiiyak.